Ikinatuwa ng pambansang pulisya ang pagkilala sa Pilipinas bilang third safest country sa Southeast Asia region. Naniniwala kasi ang liderato ng PNP na resulta ito ng pagtutulungan ng pulisya at ng komunidad laban sa kriminalidad. Report mula kay Mar Gabriel. It's something na to be proud of. Masayang ibinalita ni PNP Chief General Benamin Acorda sa harap ng mga bagong promote na opisyal ang pagkahirang sa Pilipinas bilang third safest country sa Southeast Asia. Base yan sa 2023 Global Law and Order Report ng Gallup na isang analytics and advisory firm na nakabase sa Washington. It's something na to be proud of ang pinaghirapan natin. At least masasabi natin na ang pinaghirapan ng ating kapulisan ay kahit paano hindi nasasayang. Nararamdaman, nakikita. Batay sa report, nakakuha ang Pilipinas ng index score na 86, kasunod lang ng Indonesia na may 90 at Vietnam na may index score na 92. Nasa ika-33 pwesto naman ang bansa sa overall ranking na mas mataas ng 19 na baitang sa Estados Unidos. And this is something kasi pag sinabing safe ang lugar, malamang it adds up to the considerations ng ating mga investors at sa mga turista na pupunta ng isang lugar. And we know very well that these two aspects, yung investors and yung mga turista, plays a big role in the boost of the economy. Para kay General Acorda, resulta ito ng masigasig na pagtatrabaho ng mga pulis at ang pakikipagtulungan ng komunidad laban sa krimen. Sa datos ng PNP, bumaba ng 8.44% o higit 3,500 mga krimen ang naitala noong 2023 kumpara noong 2022. Kung magtutuloy-tuloy ito, malaki raw ang tsansa na masungkit ng Pilipinas ang unang pwesto sa mga susunod na taon. All we have to do is to continue doing things that we are doing and intensifying it. And still, gaya ng sinabi ko in our previous press conferences, what we need to look up to right now when it comes to to crimes is still yung drugs and of course the cyber crimes. Ang ilan sa ating mga kababayan, ramdam naman daw na mas ligtas sila sa ngayon. Kung sa bilang po kasi ng krimen, hindi naman po nawawala yung krimen eh. So kung sa crime rate, siguro po mas nakikita ko na mas may nangyayari ngayon kesa noon. Pero ngayon po na mas lumuwag nga po, ayun nga po, mas lumuwag. Pero yung safety po ng mga tao, lalo po sa krimen, nababalita po na mataas po yung crime rate natin. Hindi naman po sa nagpapabaya po yung government, pero siguro po yung sa kaluwagan na rin po yung sa tao. Masasabi ko lang po, ngayon sa panahon po natin, medyo meron po tayong advantage if about po tayo sa safety, ganun po. Kasi nababalitaan naman po natin sa ibang bansa, meron pong mga gera po na nangyayari, ganun po. Tingin ko po mas safe po yung Pilipinas kaysa sa ibang bansa po sa Asia. Alam naman po natin na yung Pilipinas po unti-unti pong nagiging maayos. Tsaka compared po sa ibang bansa po sa Asia, mas maayos po yung Pilipinas po. Mas safe po sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa po sa Asia kasi nababalitaan naman po natin na may mga gera sa ibang bansa kaya mas feeling ko po mas safe dito kasi wala naman po tayong gera as of now. Ngayong taon, target ng PNP na mas paigtingin pa ang kampanya laban sa iligal na droga, na ugat ng iba't ibang krimen at ang pagpapalakas sa kanilang anti-cybercrime unit para tugunan ang tumataas na kaso ng online crimes. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.